Sa video pong ito ay ang gagawin po natin ngayon ay magkakabit po tayo ng mini driving light dito sa Honda EDV 160 at ang gagamitin natin dito sa pagkabit ay speedy na mini driving light, tapos isang relay lang yung gagamitin natin dito sa pagkabit ng mini driving light. Tapos ito na yung mga binili ni sir, itong mini driving light, at saka meron tayong wire at saka 3-way switch. Ayan, kapag nagkakabit tayo ng mini driving light, importante talaga na safety yung mga wirings dito kasi FI pa naman itong motor na to. Tsaka kailangan talaga alam natin kung saan nakalagay yung kanyang battery dito sa EDV. Nandito po yung kanyang battery kasi kukuha tayo dito ng connection mamaya dito sa positive terminal ng kanyang battery. At saka isa sa pinaka-importante kapag nagkakabit tayo ng mini driving light dito sa mga FI ng mga motorsiklo, kailangan wala tayong puputulin na wire o babalatan na wire para maiwasan natin na mag-lose contact or para maiwasan natin yung mga grounded or short circuit, kasi importante yan lalong-lalo na kapag bago pa yung motor ng customer. Sayang naman kung puputulin or babalatan itong mga wirings niya. Dito mahal pa naman itong harness wire ng isang motorsiklo tulad nitong Honda EDV 160. Kaya ang gagawin natin dito, magkakabit tayo ng mini driving light na wala tayong puputulin o babalatan na wire para tumagal pa yung ilaw na ikakabit natin. At ito na yung kanyang relay, Bose relay yung ginamit natin. At ito na yung mga pin niya sa ilalim. Ayan, meron po itong mga numero, itong kanyang pin dito sa kanyang relay. At mamaya meron tayong gagawin dyan. At ito na yung ating 3-way switch. Meron po itong tatlong kulay. Meron din tayong gagawin dyan mamaya. At ito na yung ilaw, yung mini driving light mismo. Dalawa po ito. At saka meron itong dalawang bracket. Ayan, meron din tayong gagawin dyan sa bracket nya. Mamaya hahanapan natin yan ng lagayan doon sa kanyang motor, kung saan natin yan ilagay ang kanyang bracket. Kasi importante talaga kung saan natin ilagay yung bracket, yung mismong kapag niliko natin hindi mababangga itong ating mini driving light, hindi siya magiging sagabal or hindi siya tatama dito sa ating front fender kapag niliko natin, para tumagal pa yung ilaw natin. At meron po tayong wire dito na 4 meters tsaka electrical tape. At ang una natin gagawin dito ay organize natin yung mga kulay dito sa ating mini driving light mismo. Meron po itong tatlong kulay sa bawat isa ng mini driving light, kaya pagsamahin natin yung mga parehong kulay. At saka itong balas or driver, pagsamahin rin natin itong dalawa. Lagyan ko muna to ng electrical tape, tapos ko nang pinagsama itong kanyang balas. At ngayon pagsamasamahin natin itong mga parehong kulay dito sa kanyang mga wire dito sa ating mini driving light. Itong kulay dilaw, pagsamahin ito natin itong dalawang kulay dilaw at saka itong kulay pula. Ayan. At saka itong kulay itim, pagsamasamahin lang natin itong mga parehong kulay. Balatan ko lang muna to lahat. At ito na, nabalatan ko na lahat. Unahin ko muna itong kulay itim, pagsamahin ko itong dalawang kulay itim. Ayan, tapos itong kulay pula, pagsamahin ko itong dalawang kulay pula na wire. At pagkatapos ay ito namang kulay dilaw na wire, pagsamahin natin itong dalawang kulay dilaw na wire. Ayan, tapos na natin na pagsama-sama yung mga parehong kulay dito sa mini driving light. At ngayon ito na namang bracket, hanapan natin ito ng pwesto, yung komportable siya at saka tatagal pa o matibay. Nakita ko na dito yung pwede natin ilagay dito para safety siya at saka hindi siya babangga dito sa ating front fender o hindi siya tatama dito sa ating bearings kapag iniliko natin yung manibela. At saka kapag naglalaro itong ating front shock or telescopic fork, hindi siya tatama dito sa ating front fender. At ito na yung ginawa ko dito sa kanyang bracket. Ginawa ko siyang parang L, niyup ko siya, tapos ginawa ko siyang letter L. At yung tornilyo ay dito ko siya pinasok sa may tagiliran na butas. At pagkatapos ay dito ko nilagay yung accessories wire or after switch na wire, yung tipo may kuryente na lalabas dito kapag ino natin yung susi. Ayan, tinislide ko ito kanina at dito ko ilalagay yung accessories wire mamaya sa kanyang brake switch.
At saka ito na yung wire na pinagapang natin mula dito sa kanyang battery hanggang doon sa harapan. Dito ko siya isinuksok sa may butas dito sa may ilalim ng kanyang battery. At saka pinagapang natin dito paharap. Ayan. Nilagyan ko siya ng palatandaan. Ayan o. Para ko siyang itinali. Ayan o. Para alam natin na yan yung wire na galing doon sa battery. At ito na yung ating after switch or accessories wire. Nilagay ko na dito sa ating brake switch, or pwede rin yung ilagay doon sa inyong charger, kaso tatanggal pa kayo ng pairings. Dito sa harap, dito sa may bandang kaliwa na pairings. At ito na yung accessories wire or after switch na wire. Positive po ito, galing sa ating brake switch. At ito na, nailagay ko na yung dalawang bracket dito sa kanyang butterfly, dito sa kanyang tornilyo. At ito na yung ating body ground, itong wire na kulay pula rin. Ayan, itong mahaba na wire, yan yung palatandaan natin na ground. At ito yung positive na galing sa ating battery na pinagapang natin. At ito yung accessories wire, itong kulay puti na wire. At ngayon umpisa na natin, ilagay na natin itong ating relay. Balatan ko lang muna itong kulay orange na wire. Ito po yung number 30 dito sa ating relay. At pagkatapos, ito na naman kulay pula na wire. Ito po yung number 87 ng ating relay. At saka itong kulay itim na wire, balatan ko rin itong kulay itim na wire. Ito po yung number 86 ng ating relay. At itong kulay puti na wire, ito po yung number 85 ng ating relay. Balatan ko rin to. At ito na yung number 30, 85, 86 at saka 87 dito sa ating relay. Itong kulay orange, ito yung number 30. Ilagay natin ito dito sa pinagapang natin ng wire galing sa ating battery. Positive po ito. At ngayon ikakabit na natin itong number 30 na ating relay dito sa pinagapang natin na wire galing sa positive terminal na ating battery. Itong kulay pula na wire. Ayan, tapos ko nang nailagay. At ngayon, lagyan ko lang muna to ng electrical tape. Ayan, ikabit na natin yung number 30 na ating relay. At ito na namang number 87 ng ating relay. Itong kulay pula na wire. Kakabit natin ito sa ating domino switch, doon sa common wire. Sa kulay pula rin na wire, galing sa ating domino switch or 3-way switch. Kakabit natin dito sa number 87 ng ating relay, itong kulay pula na wire. Lagyan ko lang muna to ng electrical tape. Balutin ko lang muna to. At pagkatapos ay itong ating accessories wire. Kakabit natin dito yung accessories wire, itong kulay puti na wire. Galing po ito sa ating brake switch. Kakabit natin dito sa kulay puti rin na wire, dito sa number 85 ng ating relay. At saka itong kulay itim na wire, itong number 86 ng ating relay. Itong kulay itim na wire, kakabit natin ito sa ating body ground or itong kulay pula na wire, itong mahaba na wire. Galing po ito sa ating body ground. Ito po yung ating ground or negative dito sa ating relay. Dito natin ilalagay sa number 86 ng ating relay dito sa kulay itim na wire. At ayan, naikabit na natin itong kulay itim na wire, itong number 86 ng relay. Naikabit na natin sa ating body ground. At mamaya meron tayong gagawin dyan. Ito na yung 3-way switch natin. Naikabit ko na dito sa kanyang side mirror. At ito na yung mga wire na galing sa ating 3-way switch. At ito yung kulay pula na wire dito sa ating 3-way switch. Ito po yung common. Kinabit natin ito sa number 87 ng ating relay. At ito yung high and low beam. Itong kulay puti at saka kulay itim na wire dito sa ating 3-way switch. At mamaya susubukan natin itong ating 3-way switch. At i-organize ko lang muna itong mga wire niya. Shoutout para dito sa may-ari na napakapugi at napakabait. Salamat rin sa iyong pagtitiwala, busing, na napakabait. At ngayon lagyan lang muna natin ito ng tornilyo, itong mini driving light, itong mga ilaw. At ito na mga kaworks, na ikabit ko na itong mga ilaw niya dito. At mamaya abangan ninyo, susubukan natin ito. Ikakabit ko lang itong kanyang mini driving light dito sa kanyang 3-way switch at saka dito sa body ground. Itong kulay itim ng ating mini driving light, itong kulay itim na wire, ikakabit natin dito sa number 86. Kakabit natin dito sa number 86 at saka dito sa ating pinagsamang wire na body ground, itong ating number 86 ng ating relay. Dito sa kulay itim na wire, dito galing sa ating mini driving light. Kasi itong kulay itim na wire dito galing sa ating mini driving light, ito po yung ground dito sa kanyang ilaw or negative. At itong kulay pula at saka kulay dilaw, kakabit natin yan mamaya.
lagyan ko lang muna to ng electrical tape, itong number 86 at saka itong naka-body ground na wire, itong kulay pula na wire na ikinabit natin dito sa kulay itim na wire dito sa ating mini driving light or ground. At ito na, naikabit ko na itong kulay pula at saka kulay dilaw na wire dito sa ating mini driving light doon sa ating 3-way switch, doon sa high and low beam, sa kulay itim na wire at saka kulay puti na wire. I-organize lang natin to mamaya. Ikakabit lang muna natin itong wire na pinagapang natin dito sa positive terminal ng ating battery. Ayan, nalagyan ko na ng I terminal. Tatanggalin ko lang muna itong tornilyo na dito sa kanyang positive terminal dito sa kanyang battery. At pagkatapos ikabit natin itong kanyang I terminal na may kasamang wire na pinagapang natin patungo sa ating relay doon sa number 30 ng ating relay. Ibalik ko lang muna itong kanyang takip dito sa kanyang battery. At pagkatapos ay organize natin itong mga wire dito sa harap. Itong kanyang relay, lagyan natin to ng electrical tape patungo doon sa kanyang mga wire. Importante kasi na ma-organize natin itong mga wire at saka itong relay at saka balas dito. Kung saan natin to ilagay para tumagal pa itong kanyang ilaw at saka para hindi siya masira kaagad. At para maiwasan natin na maipit itong mga wire dito sa ating butterfly. Saka para hindi ito mag-short circuit or mag-grounded. At kailangan natin lagyan ito ng allowance para hindi ito maputol kapag iniliko natin yung manibela at para hindi siya mabinat o maunat yung mga wire. Kailangan natin lagyan ng allowance itong wire. At pinag-isa ko na dito yung kanyang balas at saka itong kanyang relay. Pinag-isa ko na silang dalawa, itong balas ng ating mini driving light at saka itong relay. Nilagyan ko siya ng electrical tape. At itong mga wire, kailangan natin itong balutin para hindi siya mapunta kung saan saan at para malinis siyang tingnan. At higit sa lahat para magiging maayos yung gawa natin, yung trabaho natin at para tumagal pa itong mga wire. At ayan, nalagyan na natin ng electrical tape at saka na-organize na natin. Hanapan na natin to ng lagayan dito sa loob. Ayan, nailagay ko na siya dito, ang kanyang relay at saka balas. Lagyan ko siya ng cable tie. Tinali ko siya dito sa kanyang fairings dito sa loob para hindi siya malaglag at mapunta kung saan saan. Tsaka dito, ito yung body ground. Nilagyan ko siya ng cable tie o plastic tie para hindi malaglag at maipit dito sa kanyang butterfly itong mga wire. At ayan, tapos na tayong magkabit ng mini driving light. Yun, i-double check lang natin. At nandito po yung body ground natin. Dito natin nilagay sa tornilyo ng ating kaha. Ayan, yung 6mm na bolt. At saka kapag iniliko natin yung manubila, hindi siya mauunat yung mga wire at hindi siya maiipit dito sa ating butterfly. At ngayon, final sound check o light check tayo. Shout out, Busing. Busing, Pogi. Final comment. Final judgment tayo, boss. Final countdown. Hi. Sige. Ano yan, boss? Right. Okay, okay lang ko. Ilanan? Ay, naman yung ilanan. Kung nag-blink-blink na, wala na. Wala ka, wala. Blinker, wala na butang blinker ano eh. Pwede ba butang ka to? Sunod. At hanggang dito lang muna tayo sa mga ka-works. Sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pag-follow na rin yung Facebook page ko, Dextero Works. Right, sip sa lahat. Peace out!